Ang mga salita na kababanggit lang ay hindi puro salita ng Diyos. May salita ng Diyos at meron din sa tao. Totoo yan, hindi ko ikinakaila. Pero sinasabi sa atin, sa iba't ibang relihiyon, na ang salita ng Diyos ay nakatala lahat. Ang Biblia ang binigyang inspirasyon ng Diyos, na lahat sa Biblia ay salita ng Diyos. At ito ay kumakatawan sa Diyos. Ito nga ang katotohanan. Matagal ko nang pinaniniwalaan ito. Nag-ugat na ito sa puso ko. Pero matapos kayong magbahagi, pakiramdam ko, baka problema ang gayong pananaw. Kung hindi ito malulutas, direktang maaapektuhan ang ating pagsasaliksik at pagsisiyasat sa gawain at pagpapakita ng Diyos. Naranasan na ninyo ang makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at mas nauunawaan nyo ang katotohanan. Pakibahagi naman sa amin ang iba pa. Anong mali sa natatanggap namin, ha? Napakalinaw na sinabi ni Pablo sa 2 Timoteo na ang Biblia ay binigyang inspirasyon lahat ng Diyos at lahat ng salita sa Biblia ay mga salita ng Diyos. Sinusunod namin ang mga salita. Paanong mali ito, ha? Amen. Maraming tao ang naniniwala na ang Biblia ay binigyang inspirasyon ng Diyos. Naniniwala sila sa sinabi ni Pablo tungkol dito. Pero walang nagsiyasat kung may batayan si Pablo sa pahayag na ito. Iyon ang nasa pananaw at paningin nila dahil masyado silang sumasamba at bulag na sumasampalataya kay Pablo. Naisip na ba ng sino man? Kung nakaayon ang pahayag ni Pablo sa Diyos, suportado ba ito ng salita ng Panginoong Hesus? May salita ba ng banal na espiritu? Ginagamit ng mga tao si Pablo bilang bulag na patunay na ang buong Biblia ay binigyang inspirasyon ng Diyos. Pero, nakaayon ba ito sa salita ng Panginoon? Kung ang pahayag na ito ni Pablo ay pinatutunayan ng mga salita ng Panginoong Hesus o ng banal na espiritu, dapat tanggapin at sundin. Yan ay lubos na nakaayon sa intensyon ng Panginoon. Pero napakalinaw na alam ng lahat na dati nilabanan ni Pablo ang Diyos at ang Panginoong Hesus. Kinikilala ang katotohanan na siya ang pinuno laban sa gawain ng Panginoong Hesus. Kahit pinili niya si Pablo bilang apostol para sa Ebanghelyo, si Pablo ay isa pa ring taong nilalang. Sa makatwid, walang duda ang kanyang salita ay salita ng tao. Ang Panginoong Hesus ay Diyos, samantalang ang apostol at disipulo niya ay mga tao. Ang mga apostol at mga disipulo niya ay hindi maikukumpara sa Panginoong Hesus mismo. Pagdating sa mga salita ng tao, pag hindi niya suportado o ng banal na espiritu, anuman ang sabihin ng tao, hindi namin pikit matang tinatanggap ang mga ito. Oo nga. Kung hindi, ay hindi mailalarawan ang ibubunga nito. Sa pag-alaala noong nilabanan ng mga Fariseo ang Panginoong Hesus, maraming taong tumanggi sa Panginoong Hesus dahil sinunod nila ang mga Fariseo. Sila'y inalis at hinatulan dahil nilabanan nila ang Panginoong Hesus. Hindi pa ba nila naiintindihan ang mga aral na ito? Sa Biblia, ang mga salita ng Diyos na Jehovah, ng Panginoong Hesus, ng banal na espiritu, mga salita ng Diyos na ipinahatid ng mga propeta, at mga propesiya sa aklat ng pahayag ay salita ng Diyos. Maliban dito, lahat ng iyon ay mga tala at sulat ng tao. Lahat ng ito ay mga patotoo sa gawain ng Diyos at kailangang itala sa Biblia. Pero hindi natin kailangang ituring na salita ng Diyos ang salita ng tao. Ang salita ng tao ay salita nito. At tanging ang mga salita ng Diyos ang tunay na salita. Kung ipipilit natin na ang tao at ni Satanas sa Biblia ay salita ng Diyos, paninirang puri at paglapastangan yan sa Kanya. Sa makatwid, ang kasabihan na ang banal na kasulatan ay binigyang inspirasyon ng Diyos at salita niya, hindi nakaayon sa mga pangyayari.
Alam mo, ang ibinahagi mo ay lubos na nakaayon sa mga tunay na pangyayari at puro katotohanan. Ang Biblia ay naglalaman ng salita ng Diyos at ng tao, pati salita ni Satanas. Totoo yan. Hindi to biro. Katotohanan ng lahat ng ito. Bakit hindi namin nakita noon? Ang pananaw nila sa Biblia ay talagang tama. Talagang napakabobo natin, napakabulag. Basahin natin ang isang talata ng makapangyarihang Diyos. Ako na ang babasa. Sa katunayan, maliban sa mga aklat ng propesiya, ang lumang tipan ay talaan ng kasaysayan. Ang ilan sa mga sulat sa bagong tipan ay mula sa karanasan ng tao, at ang ilan ay paliwanag ng banal na espiritu. Ang mga sulat ni Pablo halimbawa ay nagmula sa gawain ng tao, resulta ng paliwanag ng banal na espiritu, at isinulat para sa iglesia. Mga salitang nagpapayot naghihikayat sa mga kapatid sa iglesia. Hindi ito mga binigkas ng banal na espiritu. Hindi siya makapagsasalita sa ngalan ng banal na espiritu. At hindi siya isang propeta. Lalong hindi nakakakita ng mga pangitain. Ang kanyang sulat ay isinulat para sa Efeso, Philadelphia, Galatia at iba pang mga iglesia. Ang mga sulat ni Pablo sa bagong tipan ay isinulat niya para sa mga iglesia. At hindi mula sa banal na espiritu, ni hindi binigkas ng banal na espiritu. Ginawa niya ang gawain ng isang apostol noon. Siya'y manggagawa na ginamit ng Panginoong Hesus. At sa gayoy, siya ang ginawang responsable sa mga iglesia. Inutusan siyang isakatuparan ng gawain. Kinailangan niyang malaman ang sitwasyon ng mga kapatid. At dahil dito, sumulat siya ng mga sulat para sa lahat ng kapatid sa Panginoon. Lahat ng sinabi niya na talagang nakakasigla at talagang positibo sa mga tao ay tama. Pero hindi nito kinatawan ang mga binigkas ng banal na espiritu at hindi niya maaaring katawanin ang Diyos. Malaking kalapastanganan. Sa Diyos ang tratuhin ng mga tao ang talaan ng mga karanasan at sulat ng isang tao bilang mga salitang binigkas ng banal na espiritu sa mga iglesia. Kung ituturing nila ang mga salita na katulad ng kay Pablo bilang mga binigkas ng banal na espiritu at sinasamba ang mga ito bilang Diyos, masasabi lamang na wala silang delikadesa. Sa mas masakit na pananalita, hindi ba't kalapastanganan to sa Diyos? Paano makapagsasalita ang isang tao sa ngalan ng Diyos? At paano yuyukod sa mga talaan ng kanyang mga sulat at mga salitang kanyang binigkas na parabang ito'y isang banal na aklat o isang aklat ng langit? Maaari bang bigkasin na parang baliwala ang salita ng Diyos? Paano makapagsasalita ang isang tao sa ngalan ng Diyos? Nilinaw ito ng salita ng makapangyarihang Diyos. Ang Biblia ay naglalaman hindi lamang ng salita ng Diyos. Ito ay sadyang totoo. Dapat nating igalang ito. Paghambingin ang mga ito at tratuhin ng tama ang Biblia. Pero maraming pikit mata pa ring naniniwala at sumasamba sa Biblia. Lahat sila ay naniniwala na lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Iniisip nila na basta nasa Biblia salita ng Diyos. Tinatrato ang ibang salita, salitang maaaring galing sa tao o salitang maaaring galing kay Satanas. Na tulad ng mga salita ng Diyos. Anong klaseng problema ito? Hindi ba ito paglaban at paglapastangan sa Diyos? Malinaw na nakamarka sa Biblia ang salita ng tao. Bakit ba pinipilit na mga salita ito ng Diyos? Ang salita ng tao, pag isinama mo sa Biblia, magiging salita na ba ng Diyos? Anong klaseng katwiran yan? Kasama rin sa Biblia ang mga salita ni Satanas. Kayo, may nangangahas bang sabihin sa Diyos to? Kita rito, lahat na nag-iisip na lahat ng nasa Biblia ay kanyang salita ay malaking kalokohan.
Kahit hindi nauunawaan ng mga tao, ang katotohanan igalang man lang nila. Hindi nila dapat baligtarin. Taon na tayong naniniwala sa Diyos at nagbabasa ng Biblia. Paanong masasabi na salita ng tao at salita ng Diyos? Talagang minamali nila to. Nahihiya akong sabihin yon. Tama ka. Aling salita sa Biblia ang salita ng Diyos? At aling salita ang sa tao ay malinaw na nakamarka lahat. Subalit pinipilit natin na lahat ay salita ng Diyos. Napakabobo natin. Lahat tayo'y nalinlang ng mga salita ni Pablo. Oo nga. Alam nating lahat na ang mga salita lang ng Diyos ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Ang mga salitang sinabi ng tao na nakaayon sa katotohanan ay nagmula sa kanilang karanasan. Pero kahit na sa pagliliwanag ng banal na espiritu, nananatili pa rin itong mga salita ng tao. At hindi maikukumpara sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang pagpapahayag ng disposisyon ng Diyos. Ito ang realidad ng positibong mga bagay at maaaring ipamuhay ng tao. Ang mga sinabi ng tao na nakaayon sa katotohanan ay nagmula sa karanasan sa salita at sa katotohanan at kumakatawan sa katayuan ng tao noon. Pero dapat pa rin nating linawin na ang katotohanan ng Diyos ay hindi lubos na mararanasan. Malalim man ang kaalaman nila sa salita at sa katotohanan, hindi makakamtan ang orihinal na diwa ng katotohanan. Yan ang totoo. Ang mga salitang nakaayon sa katotohanan ay di katumbas ng katotohanan. Hindi ko mo kayang sabihin ng mga nakaayon ay taglay na ng tao ang katotohanan ito. Hindi isinasagisag na ang tao ang katotohanan. Dahil ibinabatay ng banal na espiritu ang gawain sa katayuan ng tao, naliliwanagan at ginagabayan din ng tao na maunawaan talaga nila ang katotohanan at pumasok sa realidad. Ang mga nakaayon sa katotohanan, sabi ng mga ginamit ng Diyos, ay mga limitadong karanasan pangunawa sa katotohanan. At talagang ibang-iba ito kung ikukumpara natin ito sa diwa. Ang mga nakaayon sa katotohanan ay maliit ang pakinabang sa tao. Hindi ito maaaring ipamuhay at hindi maikukumpara sa salita ng Diyos. Babasahin ko ang salita ng makapangyarihang Diyos. Ang pagliliwanag ng banal na espiritu ay talagang hindi kumakatawan sa ating Diyos. Hindi sumasagisag at tumutukoy sa katotohanan. Masasabing may konting pagkaunawa sa katotohanan at konting pagliliwanag ng banal na espiritu. Ang katotohanan ay ang buhay ng Diyos mismo. Ang kumakatawan sa kanyang disposisyon. Kumakatawan din ito sa sariling diwa at sa lahat ng nakapaloob sa kanya. Sa makatwid, ang salita ng Diyos at ang salita ng tao ay hindi nakakalito. Ang pangangaral ng maraming pastor ng mga relihiyon ay hindi sa salita ng Diyos, kundi sa sinabi ng tao sa Biblia. Itinuturing na katotohanan at inuutusan ng mga tao na isagawa at sundin ito. Alam nyo, madali itong makalito. Dahil ang mga salita ng tao ay hindi maaaring ipamuhay at mga salita lang ng Diyos ang maaaring ipamuhay. Itinuturing ng mga pastor na katotohanan ang salita ng tao. Hindi ba kabaliktaran ito? Pagpupuri at pagpapatotoo ba ito sa Diyos? Ang salitang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos ay sinabi ni Pablo. Alam nyo, hindi nagpatotoo ang Diyos sa ganito. At hindi rin sinabi ng banal na espiritu ang ganitong salita. Bukod dito, walang mga propeta ang nagsabi ng gayon. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos na sabi ni Pablo ay kumakatawan lang sa kanyang pananaw at hindi suportado ng salita ng Diyos. Sa makatwid, para isipin na ang Biblia ay binigyang inspirasyon ng Diyos, na lahat ito ay salita ng Diyos. At ang Biblia ay tunay ngang kumakatawan sa Diyos. Ang lahat ng ito ay talagang mali. Dapat makita natin ito at tratuhin ng tama ang Biblia.
Sa gayon, masisiyahan ng Diyos.